Hello po, sige po. Again, ako po si Gigi Marie Garcia from the Society of Trans Women of the Philippines. I'm the External Affairs Officer of STRAP. So I am part of the Executive Committee, which is the highest decision-making body of STRAP. So siguro, just to give you a background about STRAP. So si STRAP po ay isang pioneer and longest support group and human rights organization for and of Trans Pinay. So ang mga members po namin ay hindi lang po nasa Metro Manila, meron din po kami mga members outside Metro Manila, and even some trans women in diaspora. So again, so we have some members from Europe as well that actively participate in our activities. So yun po, and I'm very happy na dito rin po ang mga sisters. And I'm also happy that Tens, agreed to this roundtable discussion. So just to give you also another background, si STRAP po, nagsimula po si STRAP mag-report ng trans femicide. So later I will discuss ay po yung term na trans femicide. Nag-start po kami mag-report ng trans femicide during the Pride Month. So, nung Pride Month po kasi, meron po dalawang trans Pinay na pinatay. Ang kanila po pangalan ay si Kiera Apostol and then si Ali Macalintay. So, sila po yung mga transgender women. Si Kiera is based in Cagayan. Si Ali is in Jensen, right? Jensen. So, yun. So, nireport namin siya. Tapos, meron din kasi kaming mga nakuhang data din or reports on other trans women na pinatay earlier this year. So, yun po si Ren at saka si Shalani. So, yun po. So, kami sa STRAP, we understand na mahirap talaga makakuha ng data talaga when it comes to transgender killings. And before there was a Philippine hate crime watch, LGBT hate crime watch, pero natigil po kasi yun. So kami sa STRAP, since we are a human rights organization, pinagpapatuloy namin yung laban ng karapatan ng mga trans Pinay, especially itong mga pinatay na mga trans Pinay. Kasi we noticed na itong mga trans Pinay na doon, so parang double homicide, pinatay na nga sila. Tapos, ida-dead name pa sila, namatay na sila. So yun. And then, nagpatuloy pa rin po yung report namin, nag-report din kami with Cheska and Teacher Dan, and also ang Pao. Meron pang isa na hindi pa namin actually na-posted, she's based in Davao, her name is Elle. So, she's an LGBT activist then. So yun. So, for us, mahalagang conversation ito kasi hindi po normal, na may pinapatay na transgender woman. Regardless of the intent, kung murder ba to, ito ba ay hate crime, kasi sa lipunan po natin, isa po kami sa mga marginalized group ng ating society. So, mabigat para sa amin na makita, meron kami mga kapatid na trans Pinay na pinapatay. Also, maliban sa pagpapatuloy ng conversation ng trans femicide, it's also Transgender Awareness Week. So, ang Transgender Awareness Week po ay ginaganap tuwing November 13 to 19. And then, meron po tayong Transgender Day of Remembrance, which is November 20. Ito naman po para i-commemorate yung mga trans Pinay and trans Pinoy actually, na mga biktima ng violence and transphobia. So yun, so nung nag-report pala po kami in June, sumulat din po kami sa Commission on Human Rights actually, and then they responded in our letter, and then they also posted it on their website. Ayun, so continue pa rin po yung investigation, sa usapin ng human rights violation sa mga nireport po namin. Ayun, and we also got support from ILGA Asia. So ILGA Asia is a federation of LGBT organizations sa buong mundo. So ILGA Asia is the regional office of ILGA World. So malaking bagay po si ILGA Asia kasi in-amplify din po nila yung aming call na
yung tungkol sa transparency na totoo siyang nangyayari. Hindi man siya pupunta sa mainstream media, no? At least kami, in our organization and other CSO, we're able to pick up this kind of, reports pagdating sa LGBTQIA+, or sa Transpinan. So, just to give you a background, ano po ba yung transparency? So, sa STRAB po, ang aming working definition ng transparency is the pattern of gender-based killing of trans Pinays, parenthesis, trans women, trans feminine, and feminine people, driven by misogyny, transphobia, and systemic belief that their lives are disposable. So yung word na disposable, kasi kami sa STRAB tinignan namin siya na parang hindi yung patay ng isang trans. So parang napaka-disposable ng katawan ng isang trans. Na parang talagang may hate din actually. And just to give you the case of Teacher Dan. Si Teacher Dan po kasi ay isa siyang teacher. So, ang kwento po sa kanya ay binaril po siya, sa araw sa labas, binaril siya, ginandaw siya. Tapos, tinitignan din namin kasi yung mga reports, no? Parang, bakit si Teacher Dan? Bakit si Teacher Dan? Si Teacher Dan lang ba ang book ng bagsak dun sa student? Kasi ang lumalabas sa report ay binagsak ni Teacher Dan yung student. So, parang, bakit si Teacher Dan? Bakit may ibang teacher naman na for sure na binagsak din yung student or let's say nag-fail siya, bakit naging target si Teacher Dan? So, maganda siyang tignan na intentional lang ba ng murder doon? Baka may history din, kailangan dilitan ng genderless, which we also pick up with the Commission on Human Rights when we did the Transplant Summit. Mahalagang tignan din yung mga iba pang mga elemento when we do investigation sa mga, especially with the members of the LGBTQIA+. Tapos yun po, so sa trans femicide, meron din kami mga parang consider na parang following parang combination to consider it's a trans femicide. So you have the victim identity, doon pumapasok yung mga kung siya ba ay trans, siya ba ay trans feminine. Meron din part na extreme o symbolic violence. So, yung mga brutal killing, mutilation, sexual violence, tapos yung erasure after death. So, di ba, sa case nga ni Kiera actually yung mga lumalabas na reports, deadly niya yung ginagamit ng mga media or even yung mga pick up na mga community na nag-report ng case ni Kiera. And even actually yung police, no? Kasi lumabas na rin yung update sa kaso ni Kiera. So yun, binabasa namin yung report ng police. Bakit hindi nire-recognize yung name ni Kiera? So siguro mahalagang tignan din na ang name ng isang trans woman ay identity po yan. Hindi po siya one day naisip lang namin na gusto ko yung si Kiera. Ayun, so most of us, we have different story. Paano kami nag-come up with our baby name? So yun, and pag pinagamit kasi yung dead name namin maraming nangyayari din sa amin. So some trans women will have some anxiety when they're being called, with their dead name, or hindi ba, medyo masalimuot ang kanilang past when it comes to their dead name. So yun. Next po is, this appropriately neglect by authorities. Meron din kami sa spotlight report namin, no? So meron kasi kaming focus group discussion. Parang with the trans Pinays in Visayas, no? Nagkwento sila doon na parang nag-report daw sila sa police, pero hindi daw sila sineryoso ng mga police sa kanilang report. Issue to ng sexual violence din. So yun, so parang nagpapatuloy pa rin, no, yung ganong pagsaseryoso ng mga authorities, and even the police, when it comes to dun sa issue ng mga trans Pinay. Kasi nga, maybe because of the stigma on, transgender women, so yun po. And then, meron din social blame actually, na tinitignan when it comes to dun sa trans Pinay. If you will check talaga yung mga media reports, biniblame pa talaga yung trans Pinay without knowing the incident, kasi nabasa lang nila na parang trans Pinay pinatay.
Tapos makikita mo mga comments na baka niloko na. Without knowing the history or without reading the article itself, talagang medyo naisip namin na yung mga media reports din pala ay parang medyo nagsasensationalize ng mga issue ng mga trans Pinay. So medyo nag-a-add siya doon sa stigma at medyo somehow harmful siya, no? And then, yun, may pattern talaga siya. So, karamihan dito, ayan, mga bilangan sila. Si Kiera, wala pa talaga exactly na binigay na very descriptive na explanation of her death. Parang sinabi lang dun sa report na tagpuan siyang lifeless sa isang river. Tapos nung nahuli na ng pulis yung isa sa mga suspect, sinabi lang murder, pero hindi in-explain ano ba talaga yung nangyaring incident. So, ayun po. So, yun po about dun sa trans femicide. So, dumaan naman po tayo dun sa role ng media. So, gusto namin i-top yung media kasi una, malaki ang kampanya ng media sa pag-shape ng public attitudes talaga. So, merong positive and negative actually. So, yung positive is yung pag-humanize talaga ng portrayal ng mga trans Pinay na talaga mag-challenge doon sa prejudice and para mabawasan yung violence whenever they report an incident. Yung negative naman, of course, kapag nasa-sensationalize, nare-reinforce yung stigma, mas lalo lumalalim yung marginalization, at yun, parang na-normalize na rin yung harm pagdating sa mga ganitong report ng media. So, ayun, if you want to check po, you can visit our Facebook, Instagram, or LinkedIn. I-report po namin itong mga trans Pinay na pinatay. Tapos po, we also notice when it comes to media reporting, no? Ang media hindi niya napipick up talaga yung issue from the community itself. Lagi siyang, nakita namin yung pattern na lagi siyang pinipick up from the community organizations or even the NGO or advocacy groups. Tapos doon lang siya nababalita. Actually, meron kami isang nireport si Cheska. Hindi siya lumabas sa any kind of media. We're very thankful with the community of Trans Pinay. Share lang yung story niya ng mga Trans Pinay. And doon namin na-pick up yung story niya. And then i-report namin siya nung caucus. So yun, but the rest of these girls, may mga media reports yan. You can also check that online. May mga resources about that. Tapos, yun po, yung napansin namin, tsaka lang siya i-report. Parang ganyan po. Unless sa strap, pwede naman hindi kami mag-reach out sa media, no? Pero hindi ganun din kasi kalawak yung connection ng strap pagdating sa media. We also rely on the other advocacy groups na may contact with the media. Ayan. So yun din. So, again, the pattern is parang community or advocacy group to traditional and online media. Ayun, ano po ba yung gaps, no, na pinag-uusapan natin pagdating sa trans femicide at media? So, again, patuloy pa rin po yung misgendering at deadnaming. Though we understand that the media, malaki na rin naging improvement din ng media kasi whenever we see some of the reports, she, her naman din ang pinipitak na pronouns kapag nag-report ang transgender women. Pero marami pa rin, no, marami pa rin mga media na nagbibigay pa rin ng kikim na pronouns sa mga transgender women kasi madalas ang report ay transgender women. So yun, and then yung naming, di ba? Kami sa Strat talagang we really use the name of a person para, you know, to dignify yung itong mga trans Pinay na to kasi nga mahirap talaga na ma-name ka at hindi i-recognize ang iyong nickname. Tapos yung gap then on sensationalism, at erasure ng trans identity. So na-notice din namin whenever there's a report on na may isang trans Pinay na, for example, na-harass or pinatay or nagkaroon ng issue sa bathroom. Ang minsan ng media, nilalagay niya member of the LGBTQIA+ community. So may erasure siya kasi hindi na-target kung sino mismo yung identity doon sa LGBTQIA+.
So, mahalaga kasi siyang ma-highlight, no? Kasi, kasi kailangan na na-inform ng mga public na the transgender women are very vulnerable. Ayun, so meron kaming slide. So we want to show yung visual sana kung paano yung mga media gumamit ng misgendering, naming, pero maybe we can share later the presentation. Tapos, meron pa kami nakita, no, sensationalism, no, na parang bading patay sa bubong ng mga kainuman sa Pasig. So yung salitang bading, no, alam naman natin sa society natin, no, may negative connotation pa rin siya, no. So medyo somehow, it gives a harmful, feedback to the community. So parang nare-reinforce nga yung stigma, yung mga stereotype, dapat na yung paggamit talaga, yung mga titles talaga ng mga reports. So yun. Ayun, again, the erasure of trans identity. Minsan, yung mga reports na sasabihin ng LGBTQIA+ members. Ayun. Again, mahalaga po talaga ang gantagan ng mga dyan sa pag-pulma ng nagiging attitude ng mga public when it comes to receiving this kind of news. Especially itong pagpatay sa mga transgender women. So again, kami sa SRAM, we want to, give understanding to the people and kahit pinatay sila, di ba, gamitin natin yung dignity. Gamitin natin yung tamang pronouns. Hindi naman mahirap mag-research actually. Kasi kahit kami naman din sa STRAM, medyo may struggle sa research kasi minsan we also try to reach out sa family, no? May mga family na very dismissive na parang hindi na talaga sasagutin yung inquiries namin. There was a time din, parang nag-post kami, sinabihan kami na maliban din naman yung report. Though we disclose naman that all of our reports, also came from the media. And we also try to reach out to the family. Yun lang din, once we reach out to them, hindi na sila babalik sa amin. So, ayun, and then we still try to continue to look for information. Ayun, so meron lang din kami gustong i-share sa STRAM. So meron kami nakitang report from, I'm not sure the media knows about them. So the Center for Media Freedom and Responsibility, or the CMFR. So maganda yung share nilang article, no, pagdating sa underreporting gender issues. Kasi karamihan sa mga trans Pinay na nire-reports, murder lang, walang element of gender. So, medyo somehow, nawawala talaga yung dimension when it comes to the gender identity. At ano talaga yung motive? Kasi imposible naman na itong mga murder na to ay walang kinalaman ng gender. Definitely meron pong kinalaman ng gender. And maybe the station can share more about this, no? Sa kanilang mga investigations. Ayun po, so I think that's it for the transgender women of the Philippines. Kung may tanong po kayo, you can ask questions later. Thank you. Okay, thank you, Christine Garcia. So,